tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inuukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Salamat po, Panginoon, sa mga ito, sa mga pagkakataon o Diyos na ikaw ay aming nakapiling sa pamagitan ng panambahan na ito. Ang presensya mo, Panginoon, ay siyang sa amin, Panginoon, ay katibayan at ang gawin ang kalooban mo, Diyos, ang siya namin pinakanasa. Kaya, Panginoon, salamat po sa patuloy ng pagpapatnubay at paggabay sa bawat isa sa amin. Na kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Ang salita mo, Diyos, sa amin ay nagpapahayag ng iyong kadakilaan at ng iyong kabutihan. At ang kapahayagan niya ito, Diyos, sa amin sa pamagitan ng mga kaganapan ay siyang patotoo, Diyos, ng kadakilaan ng iyong mga salita at ang kapahayagan ng iyong kapangyarihan. Sa kabanalan mo kami nagpapakababa. Kami, O Diyos, ay yumuyog sapagkat ikaw ang mataas sa lahat ng mga bagay at ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay dakila na siyang nagpukontrol sa lahat ng mga bagay na ito. Na walang sino mang makakapigil sapagkat ang pasya mo ang siyang masusunod, ang kalooban mo ang siyang magagawa. Kaya kami nagpapasabog sa iyong mga salita. Gawin mo kami maging bahagi ng mga panukala mo at ng iyong mga kalooban. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin at pinasalamatan. Ito, Diyos, ang aming pagsamo sa iyong harapan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang binasa natin ay sa Acts chapter 17 verse 29. Ito ang nakasulat. Galing, ganda. Yamang tayong ay lahi ng Diyos. Amen. Ay mararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Amen. Kaya ang ganda ng pagkakapahayag. Naunawaan nyo ba? Naunawaan nyo? Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos. Amen. Lahi tayo ng Diyos. Naunawaan nyo kung paano nyo ito iuugnay sa ating mga sarili? Paano natin ito iuugnay sa ating kalagayan ngayon? Amen. Tayo'y lahi ng Diyos. Napakagandang isipin. Amen? So ang ating kalagayan ngayon bilang mananampalataya ay hindi ordinaryong kalagayan. Amen? Kaya sabi ko sa inyo noon, huwag ninyong ikahiya ang inyong kalagayan bilang mananampalataya. Amen? Huwag ninyong ikahiya. Ipagmalaki ninyo sapagkat sabi ng talata, tayo ay lahi ng Diyos. Amen? Sino ang magmamaliit sa Diyos? Wala. Walang sino man ang pwedeng magmaliit sa Diyos. Walang sino man ang pwedeng mamusong sa Diyos. Lagot ka sa Diyos. Amen? Walang sino man umusig sa nilangisan ng Diyos. Nilangisan pa lang yun ng Diyos. Hindi mo pwedeng usigin. Amen? Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, touch not my anointed one. Amen? Kaya yung mga lingkod ng Diyos, yung mga hinirang ng Diyos, tignan nyo sila. Pag nakikita mo sa kanila na dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos, huwag kang magsalita kahit na ano.
yung salitang pagtuligsa. Amen? Mamamaga labi mo. Buti kung mamamaga lang labi mo. Eh kung ipagtanggol siya ng Diyos, lagot ka. Buti ka, mamamaga lang labi mo eh. Mapagtanto mo pa. Actually, may pagtotoo ito. Yung mama ni, hindi lang po, yung mama ni Mrs. Talagang inamin niya, pinalo siya ng Diyos, pinarusahan siya ng Diyos. Kasi nga minsan, parang siguro sa tagal ng service, o kaya parang nagsasalita na siya ng hindi maganda sa respect with her naman. Hindi naman talagang against. Ano ba yung nasasabi lang bilang tao? Ano magalaw labi niya? Napagtanto niya, napag-alaman niya. Naparo sa kanya ng Diyos. Nalaman niya, bawal pagsalitaan ng masama ang lingkod ng Diyos. So, maingat siya. Hindi siya ngayon nagsasalita. Wala na siya. Pero, sabi niya sa sarili niya, hindi talaga pwedeng magsalita ng masama ang mga pastor. Sabi niya. Kaya kalagayan natin bilang Kristiyano, huwag natin pamanitin. Ang Kristiyano, no, nalisin na natin ang salitang Kristiyano. Amen? Naunawaan yung sinabi ko sa inyo noon, kahit ang Pilipino, isipin nyo na. Sa ngayon, pwede pa, kasi may Pilipinas pa. Pero darating ang panahon, tanggapin nyo na sa inyong sarili na mababago tayo, magbabago tayo, babaguhin tayo. Hindi na tayo tatawagin sa katawagang Pilipino, hindi na tayo tatawagin sa katagang Kristiyano. Actually, ang Kristiyano, sabi ko sa inyo, iba na ang Kristiyano. Ang Kristiyano ngayon, ang aral nila, iba sa aral natin. Kaya hindi tayo pwedeng makipamatok. Hindi mo pwedeng isiksik ang sarili mo sa katawagang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano ngayon, ang paniniwala sa Diyos, 2, 3. Amen? Minsan pa, marami. Huwag natin isiksik ang sarili natin sa katawagang Kristiyano. Amen? Tanggapin na natin na tayo babaguhin sa katawagang si Darian. Dahil ang si Darian lang ang nagpapaglay ng aral na iisang Diyos. Amen? Tanggapin nyo na yun. Amen? Pwede na natin tanggapin sa ngayon. Mananampalataya tayo. Amen? Sa ating Panginoong Kristo. Doon tayo. Amen? Salamat sa Panginoon sa mga pahiyagang ito. Tayo'y lahi ng Diyos. Huwag natin ibaba ang ating sarili. Huwag din natin ipagmaguri. Amen. Lahat ng ito, ang kapurihan ay sa Diyos. Sapagkat kung walang Diyos, walang pagtawag na mangyayari sa atin. Kung walang panukalan ng Diyos, walang paghirang na mangyayari sa atin. Salamat na lamang sa biyaya ng Panginoon. Nakasumpong tayo ng biyaya sa Diyos, gaya ni Abraham. Amen? Nung nakasumpong siya ng biyaya sa Diyos, dumating ang pagkakataon kay Abraham na siya ay kausapin ng Panginoon. Nung kinausap siya ng Diyos, diretso na. Hinirang na siya ng Diyos hanggang sa kanya magmumula ang binhi. Binhi ng Diyos ngayon. Ayun, banal na binhi. Amen. Nagmula kay Abraham, dumaloy ang banal na binhi. Gaano kagandang isipin na tayo ay pinipili ng Diyos at hinihirang ng Diyos. Amen? Okay? Sa regeneration, ano kaya ang dadaloy sa atin? Banal na binhi? Hindi, actually, dumaloy sa atin ang banal na binhi. Sinabi ko na sa inyo nung nakaraan, di ba? Kay Abraham, nagsimula ang banal na binhi, dumaloy ang banal na binhi. Tayo, wala tayong kaugnayan kay Abraham. Amen? Paano tayo nagkaroon ng kaugnayan kay Abraham? How we became the seed of Abraham? Kay Kristo. Na tayong mga ipinanganak kay Kristo, nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo.
Amen. Yaman nga lang na tinanggap natin ang pagkabihis kay Kristo, tayo ngayon ay binhi ni Abraham. Dumaloy na sa atin ang banal na binhi. Pero ang pagdaloy ng banal na binhi ay hindi through genes. Dumaloy sa atin ang banal na binhi sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap mo ang salita ni Kristo, ipinamuhay mo ang salita ni Kristo, ang katuwiran ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ipinamumuhay natin. Doon tayo nagkaroon ng kaugnayan sa banal na binhi. Amen? Dahil yun naman ang gusto ng Diyos. Ang pagkakaroon natin ng banal na binhi ay hindi sa laman at dugo, amen, kundi sa katuwiran at sa Espiritu. Amen? Mayroon tayong isang Espiritong dumadaloy, tinuturuan tayo dito kung ano ang nararapat natin gawin. Amen? At mayroon tayong pagkilos ng Espiritu Santo sa ating kalooban, kung kaya nasasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu, ito ang nag-uugnay sa atin kay Abraham. Amen? Nag-uugnay sa atin ito kay Abraham. Kaya nga, ang ganda ng pagkakamayan. Mayaman tayong may lahi ng Diyos. Pero huwag kayo pagmalaki lahi ako ng Diyos. Mas mataas ako sa inyo. Huwag ninyo ipagmapuri. O kaya sabihin nyo, lahi ako ng Diyos. Diyos na rin ako. Naku, hindi pwedeng mangyari yun. Amen. Kung sabihin niya ng lahi tayo ng Diyos, ay dumaloy sa atin yung binhi, yung banal na binhi. Amen. Baka mamaya, makipagdebate kayo, lahi ako ng Diyos, mayroon akong kalagayang maliit na Diyos. Di ba? Maliit na Diyos, kasi lahi ng Diyos. Wala tayong pagdadiyos. Iisa lang ang Diyos. Ikaw ay hiwalay sa Diyos. Kaya kung ariin mo, kahit na maliit na Diyos ka, Diyos ka pa rin kahit pa paano. Pero huwag natin ariin sa ating sarili. Iisa ang may titulong Diyos. Amen? Ang Diyos na tumawag sa atin. Na siya nating nakikilala sa Diyos. Ang ating lahing pagiging, ang ating pagiging lahi ng Diyos, ito, lahi ng Diyos. Dinadaluyan ng binhi, ng banal na binhi, at the same time, kabilang ka sa lahi ng pamilya ng Diyos. Amen? Ang Biblia nagturo sa atin, tayo isang katawan at ang Diyos ang ating ulo. Ang Biblia nagturo din sa atin na tayo ay isang sambahayan at ang Diyos ang ating pinaka-pinuno. We are one family. Sabi ng nakasulat din sa Biblia na tayo isang pamilya. O ipinapaliwanag lang natin ayon sa karunungan sa Biblia. Amen? Parang hindi pa nabasa yan. Na pamilya tayo ng Diyos. Ito siguro yun, yung pamilya tayo ng Diyos. Lahi tayo ng Diyos. Ayun. Pwede, pamilya. Amen? Kapatid, ina, magulang. Amen? Dito tayo itinuturuan ng Biblia, tayo ay pamilya ng Diyos. Lahi ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Hindi ibig sabihin, Diyos ka na rin sa iyong sarili. Hindi po. Para wala sa atin ang pagmamalaki at wala sa atin ang pagmamapuri. Ang ibig sabihin na tayo ay kabilang sa lahi ng Diyos. Kabilang sa mga lahing pinili ng Diyos.
kabilang sa dinadaluyan ng banal na binhi na itinalaga ng Diyos. Amen? Ayan. Alisin natin ang pagmamapuri, pagmamagaling sa ating sarili. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan, sa Diyos ang lahat ng kagalingan, sa Diyos ang lahat ng kagalang-galangan, sa Diyos ang lahat ng pagluwalhati. Tayo ay dinadaluyan lamang ng biyaya ng Diyos. Amen? Kung anong meron tayo ngayon, ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Ito ay dahil sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon tayo ng kaugnayan sa lahi ng Diyos. Kapagkat si Kristo na anak ng Diyos, si Kristo na anak ng Diyos, tayo ngayon ay inari ng ating Panginoong Jesucristo na kapatid. Amen? Bakit? Sinusunod natin ang kanyang mga salita. Kaya nga sabi ng binasa natin nakaraan, Exodus chapter 19 verse 5, na kung tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon, tayo ay kayamanan sa Kanya. Amen? Kayamanan tayo sa harap ng Panginoon. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. At ganito tayo ituring ng Diyos ngayon. Amen? Nararamdaman niyo ba? Tayong mahalaga sa Panginoon ay ibinubukod niya doon sa mga bagay na hindi mahalaga. At yung mga bagay na hindi mahalaga, saan ang punta? Amen? Sa pagkawasan, sa tapon na lang ng Diyos. Sa tayong mga narito sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon, ay ariin natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung paano tayo pinapahalaga ng Diyos sa mga bagay na ito, ay pakita din naman natin sa Panginoon na tayo nga ay karapat-dapat sa paghirang na ibinigay ng Diyos. Paano tayo maging karapat-dapat sa paghirang ng Diyos? Sundin natin si Abraham. Maging masunurin tayo sa pananampalataya. Si Abraham ang naging ama sa pananampalataya. Amen? Hindi siya nasubukan sa kanyang pagkakatiwala sa Diyos, kundi bagkus napagtagumpayan niya ito at nalugod ang Diyos sa kanya. Kaya nung nalugod ang Diyos sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya, amen, naging dakila ang kanyang pangalan ngayon sa mga pananampalataya. Amen? Kaya lagi natin binabanggit si Abraham. Gaano kadakila siya sa harap ng Diyos. Laging nababanggit ang kanyang pangalan. Kaya kung tayo ay pinahalagaan ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya, exercise your faith. Amen? Sanayan ninyo ang inyong pananampalataya. Sige lang, manampalataya ka. Taasan mo ba ang iyong pananampalataya? Amen? Taasan mo ba ang iyong pananampalataya? Hindi ninasan ni Brother Joseph magkaroon ng 4 wheels. Pero siguro nakita ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang pananampalataya, binigyan sila ng Panginoon. Tayo din mga kapatid, maglingkod lang tayo habang nagpapakaligaya tayo sa Panginoon, habang nagsisikap tayo, amen, gawin natin ang lahat ng mga bagay na ito na may mataas sa pananampalataya. Amen? Meron ka ngayon 3 wheels, taasan mo ba? So, mananampalataya ka sa Panginoon, gawin mo 4. Sige, hanggat nasa paglilingkod ka, parang sampalatayanan mo. Gawing 4 ng Diyos yung gulong ng sasakyan mo. Amen. Wala imposible sa Panginoon. Diba sa test? Amen. Sabi mo, karapat-dapat sila. Sabi ko, sa paghahanda, sa pagtakas, karapat-dapat silang iligtas. Naging bahagi sila ng pioneering ng isang gawain sa Bataan. Amen? Karapat-dapat sila sa pagliligtas ng Panginoon. Hindi ko iiwan ito. Talagang
Kung hindi sasama yung mga anak ko, nakakargahin ko. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Ginawasan naman ng Panginoon yung problema ko. Amen. Ganon din kay Sister Grace. Kasi Sister Grace, Tamayo. Sabi niya kasi, kahit iwan niyo ako dito, magtatapat ako sa Panginoon. Bahala na ako sa Panginoon. Hindi. Mag-isip ka mabuti. Dahil kung bago isa na ng Panginoon yung lugar na yun, mangungusap siya sa iglesia, dadaanan kita. Magpili ka. Sa huling pagkakataon, mamili ka. Asawa mo, anak mo. Oo, tatakas tayo. Mag-isip ka mabuti, dadaanan kita dyan. Sa huling pagkakataon, mag-isip ka mabuti. Hindi, totoo lang. Yes. Sa inyong mga kapatid na nagtatapat sa Panginoon, dapat kayo sa pagliligtas ng Diyos. Amen. Ayaw kong madanasan ninyo yung dakilang kapigatian. Amen. Ayaw kong maranasan ninyo yung dakilang kapigatian. Lalo't nagtatapat kayo sa Panginoon. Ang dapat ninyong maranasan ay ang pagkukumpok ng Diyos. Amen. Dapat nyo mapatutuhanan yun. Amen. At makita ninyo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagbaba. Dahil yun ang ating sinasampalatayanan. Amen? Yun ang ating pananampalataya. At maging ang mga apostol, yun ang kanilang hinihintay. Amen? Ngunit mapalad tayo sa atin ang panahon ng kaganapan ng mga yun. Malapit na. Malapit na. Amen? Malapit na. Hindi lang natin alam kung kailan pa, kung ilang taon pa ang itatagal. Pero malapit na. Nasa ating kapanahunan ang paghihintay ng lahat ng kaganapan ng mga bagay na ito sa ating mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga yung binasa natin na tayo ay mga sulat ni Kristo sa atin magaganap, sa atin mahayag, dahil sa atin yung patotoo ng lahat ng mga bagay na pinahayag ni Kristo ay sa atin nangyayari. Amen. Maliban na lamang kung hindi nyo pinangyayari sa inyong sarili ang mga bagay na ipinahayag ni Kristo, hindi kayo kabilang sa sulat ni Kristo. At kung hindi kayo kabilang sa sulat ni Kristo, hindi rin kayo kabilang sa lahi ng Diyos. Amen. Kaya ito ang ating pananampalataya bilang mananampalataya. Amen. Na maganap ang lahat ng mga bagay na ito sa atin. Amen. Mangyayari ang mga bagay na ito sa atin. Ang lahat ng salita ng Diyos. Amen. Yamang tayo mga lahi ng Diyos, ay hindi marapat natin isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pinak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin pwedeng ihambing ang Diyos na sa atin ay tumawag, na sa atin ay pumili. Hindi natin siya pwedeng gawa ng ribulto na gawa sa ginto. Sa ngayon, pwede pala gawa ng ribulto. Nakakuha niyo gusto kong sabihin? Sa ngayon, pwede pala gawa ng ribulto? Hindi, ganito. Hindi pwedeng gawa ng ribulto ang Diyos sa ngayon. Bakit? Hindi mo alam ang detalye ng kanyang mukha, hindi mo alam ang figura, yung eksaktong figure ng Diyos. Hindi mo alam eh. Kung ibang figura ang itinayo mo at sabihin mong siya yung Diyos, hindi yung Diyos na sinasamba natin na ginawa ko ng ribulto. Amen? O, bago yan ah. Actually, hindi ko pa